Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong para ipakita na tayo ay kanyang anak. Ipinadala ng Diyos ang Espiritu ni Kristo sa ating puso. Pagbasa sa banal na Ebanghelyo ayon sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Galasya, 3 at 4 na kabanata. Batas o pananampalataya. Kayong mga hangal na mga taga-Galasya, sino ang naglagay ng orasyon sa inyo? Sa harap ng inyong mga mata, mayroon kayong malinaw na paglalarawan ng pagkamatay ni Hesukristo sa krus. Sabihin sa akin ang isang bagay na ito. Natanggap ba ninyo ang Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng hinihingi ng batas? O sa pamamagitan ng pakikinig sa Ebanghelyo at paniniwala dito? Paano kayo naging hangal? Nagsimula kayo sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Gusto na ba ninyong matapos ngayon sa sarili ninyong kapangyarihan? Ang lahat ba ng inyong karanasan ay walang kabuluhan? Tiyak na may ibig sabihin ito. Binigyan ba kayo ng Diyos ng Espiritu at gumawa ng mga himala sa gitna ninyo dahil ginagawa ninyo ang hinihingi ng batas? O dahil narinig ninyo ang Ebanghelyo at pinaniniwalaan ninyo ito? Isaalang-alang ang karanasan ni Abraham, gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan. Siya ay naniwala sa Diyos, at dahil sa kanyang pananampalataya ay tinanggap siya ng Diyos bilang matuwid. Dapat ninyong matanto kung gayon na ang tunay na mga inapo ni Abraham ay ang mga taong may pananampalataya. Hinulaan ng banal na kasulatan na ilalagay ng Diyos na tama ang mga hentil sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya't ipinahayag ng kasulatan ang mabuting balita kay Abraham. Sa pamamagitan ninyo ay pagpapalain ng Diyos ang lahat ng sangkatauhan. Si Abraham ay naniwala at pinagpala, kaya't ang lahat ng sumasampalataya ay pinagpala tulad niya. Ang mga umaasa sa pagsunod sa kautusan ay nabubuhay sa ilalim ng sumpa, sapagkat ang sabi ng kasulatan, ang sinumang hindi laging sumusunod sa lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa ng Diyos. Ngayon, malinaw na walang sinumang inaaring matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, dahil sinasabi ng kasulatan, tanging ang taong inaaring matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ang mabubuhay. Ngunit ang kautusan ay walang kinalaman sa pananampalataya. Sa halip, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ang sinumang gumagawa ng lahat ng hinihingi ng kautusan ay mabubuhay. Ngunit sa pagiging isang sumpa para sa atin ay tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpang dulot ng kautusan, sapagkat sinasabi ng mga banal na kasulatan, ang sinumang binitay sa puno ay nasa ilalim ng sumpa ng Diyos. Ginawa ito ni Kristo upang ang pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay maibigay sa mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang sa pamamagitan ng pananampalataya ay matanggap natin ang Espiritu na ipinangako ng Diyos.
ang batas at ang pangako. Mga kapatid ko, gagamit ako ng pang-araw-araw na halimbawa. Kapag ang dalawang tao ay nagkasundo sa isang bagay at pumirma ng isang kasunduan, walang makakasira nito o makakapagdagdag ng anuman dito. Ngayon, ginawa ng Diyos ang kanyang mga pangako kay Abraham at sa kanyang inapo. Ang banal na kasulatan ay hindi gumamit ng pangmaramihan, mga inapo. Ibig sabihin ay maraming tao, ngunit ang iisa, inapo. Ibig sabihin ay isang tao lamang. Ibig sabihin, si Kristo. Ang ibig kong sabihin ay nakipagtipan ng Diyos kay Abraham at nangakong tutuparin ito. Ang batas na ibinigay pagkaraan ng 430 taon, hindi maaaring sirain ang tipan na iyon at kansilahin ang pangako ng Diyos. Sapagkat kung ang kaloob ng Diyos ay nakasalalay sa kautusan, kung gayon, ito ay hindi na nakasalalay sa pangako niya. Gayon paman, dahil sa pangako niya, kaya ibinigay ng Diyos ang regalong iyon kay Abraham. Ano kung gayon ang layunin ng kautusan? Ito ay idinagdag upang ipakita kung ano ang maling gawain, at ito ay inilaan upang tumagal hanggang sa pagdating ng inapo ni Abraham, kung kanino ginawa ang pangako. Ang kautusan ay ipinasa ng mga anghel na may isang lalaking nagsisilbing tagapamagitan. Ngunit ang isang tagapamagitan ay hindi kailangan kapag isang tao lamang ang nasasangkot at ang Diyos ay iisa. Ang layunin ng batas. Nangangahulugan ba ito na ang kautusan ay laban sa mga pangako ng Diyos? Hindi talaga. Sapagkat kung ang sangkatauhan ay tumanggap ng isang batas na magdulot ng buhay, kung gayon, ang lahat ay maaaring maituwid sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod dito. Ngunit sinasabi ng kasulatan na ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, at sa gayon, ang kaloob na ipinangako batay sa pananampalataya kay Hesukristo ay ibinibigay sa mga naniniwala. Ngunit, bago dumating ang panahon ng pananampalataya, pinanatili tayo lahat ng kautusan na nakakulong bilang mga bilanggo hanggang ang darating na pananampalatayang ito ay mahayag. Kaya't ang kautusan ay namamahala sa atin hanggang sa dumating si Kristo upang tayo ay maituwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon, na ang oras para sa pananampalataya ay narito na, wala na ang batas sa atin. Sa pamamagitan ng pananampalataya na kayong lahat ay mga anak ng Diyos na kaisa ni Kristo Jesus, kayo ay nabautismuhan sa pagkakaisa kay Kristo, at ngayon kayo ay nadamitan, wika nga, kasama ng buhay ni Kristo mismo. Kaya't walang pagkakaiba sa pagitan ng mga Hudyo at mga Hintil, sa pagitan ng mga alipin at malayang tao, sa pagitan ng kalalakihan at kababaihan. Kayong lahat ay kaisa ni Kristo Jesus. Kung kayo ay kay Kristo, kung magkagayon, kayo ay mga inapo ni Abraham at makatatanggap ng ipinangako ng Diyos. Ngunit ngayon, upang magpatuloy, ang anak na tatanggap ng ari-arian ng kanyang ama ay itinuturing na parang alipin habang siya ay bata pa, kahit na siya talaga ang may-ari ng lahat.
Habang siya ay bata pa, ay may mga lalaking nag-aalaga sa kanya at namamahala sa kanyang mga gawain hanggang sa oras na itinakda ng kanyang ama. Sa parehong paraan, tayo rin ay mga alipin ng namumunong espiritu ng sansinukob bago natin maabot ang espiritual na kapanahunan. Ngunit nang dumating ang tamang panahon, ipinadala ng Diyos ang kanyang sariling anak. Siya ay dumating bilang anak ng isang taong ina at namuhay sa ilalim ng kautusan ng mga Hudyo upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan upang tayo ay maging mga anak ng Diyos. Upang ipakita na kayo ay kanyang mga anak, ipinadala ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso, ang espiritu na sumisigaw, "Ama, aking Ama." Kaya kung gayon, hindi na kayo alipin kundi anak. At dahil anak niya kayo, ibibigay ng Diyos sa inyo ang lahat ng mayroon siya para sa kanyang mga anak. Ang pag-aalala ni Pablo para sa mga taga-Galasya. Noong nakaraan, hindi ninyo kilala ang Diyos, at kaya kayo ay mga alipin ng mga nilalang na hindi Diyos. Ngunit ngayong kilala na ninyo ang Diyos, o dapat kong sabihin, ngayong kilala na kayo ng Diyos, gusto ba ninyong bumalik sa mahihina at kaawa-awang naghaharing espiritu? Bakit ninyo gustong maging alipin nila muli? Binibigyang pansin ninyo ang ilang partikular na araw, buwan, panahon at taon. Nag-aalala ako sa inyo. Posible bang lahat ng trabaho ko para sa inyo ay walang kabuluhan? Nakikiusap ako sa inyo mga kapatid ko, maging katulad ko. Pagkatapos ng lahat, ako ay katulad ninyo. Wala naman kayong ginawang mali sa akin. Naalala ninyo kung bakit ipinangaral ko sa inyo ang Ebanghelyo nung unang pagkakataon? Ito ay dahil ako ay may sakit. Ngunit kahit na ang aking pisikal na kalagayan ay isang malaking pagsubok sa inyo, hindi ninyo ako hinamak o tinanggihan. Sa halip, tinanggap ninyo ako, gaya ng pagtanggap ninyo sa isang anghel mula sa langit. Tinanggap ninyo ako, gaya ng pagtanggap ninyo kay Kristo Jesus. Napakasaya ninyo. Ano ang nangyari? Masasabi ko mismo na dudukutin ninyo ang inyong sariling mga mata kung maaari ninyo at ibibigay sila sa akin. Naging kaaway na ba ninyo ako ngayon sa pagsasabi sa inyo ng totoo? Ang ibang mga tao ay nagpapakita ng malalim na interes sa inyo, ngunit hindi maganda ang kanilang intensyon. Ang gusto lang nila ay ihiwalay kayo sa akin upang magkaroon kayo ng parehong interes sa kanila tulad ng mayroon sila sa inyo. Ngayon, mabuting magkaroon ng ganoong kalalim na interes kung ang layunin ay mabuti. Ito ay laging totoo at hindi lang kapag kasama ko kayo. Mahal kong mga anak, muli, tulad ng isang ina sa panganganak, nararamdaman ko ang parehong uri ng sakit para sa inyo hanggang sa mabuo ang kalikasan ni Kristo sa inyo. Sana kasama ko kayo ngayon para makakuha ako ng ibang saloobin tungo sa inyo. Sobrang nag-aalala ako para sa inyo. Ang halimbawa ni Hagar at Sarah. Hayaan ninyong itanong ko sa inyo na gustong magpailalim sa batas. Hindi ba ninyo narinig kung ano ang sinasabi ng kautusan?
Sinasabi nito na si Abraham ay may 2 anak na lalaki, isa sa isang aliping babae at isa sa pamamagitan ng isang malayang babae. Ang kanyang anak sa aliping babae ay ipinanganak sa karaniwang paraan, ngunit ang kanyang anak sa malayang babae ay isinilang bilang resulta ng pangako ng Diyos. Ang mga bagay na ito ay maaaring maunawaan bilang isang figura. Ang 2 babae ay kumakatawan sa 2 tipan. Ang isa na ang mga anak ay ipinanganak sa pagkaalipin ay si Hagar, at siya ay kumakatawan sa tipan na ginawa sa bundok Sinai. Si Hagar na kumakatawan sa bundok Sinai sa Arabia ay isang larawan ng kasalukuyang lungsod ng Jerusalem, nasa pagkaalipin kasama ng lahat ng mga tao nito. Ngunit ang makalangit na Jerusalem ay malaya at siya ang aming ina. Sapagkat ang sabi ng kasulatan, maging masaya kayo, babaeng walang anak. Sumigaw at umiyak sa tuwa, kayo na hindi nakakaramdam ng sakit ng panganganak. Sapagkat ang babaeng iniwan ay magkakaroon ng mas maraming anak kaysa sa babaeng hindi iniwan ng kanyang asawa. Ngayon, kayo aking mga kapatid, ay mga anak ng Diyos bilang resulta ng kanyang pangako gaya ni Isaac. Noong panahong iyon, ang anak na ipinanganak sa karaniwang paraan ay inusig ang ipinanganak dahil sa Espiritu ng Diyos, at ito ay pareho ngayon. Ngunit ano ang sinasabi ng kasulatan? Sabi nito, paalisin ninyo ang aliping babae at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng aliping babae ay hindi magkakaroon ng bahagi ng ari-arian ng ama kasama ng anak ng malayang babae. Kung gayon, mga kapatid ko, hindi tayo mga anak ng aliping babae, kundi ng malayang babae. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen, Amen, Amen. Peace.